As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed forever through your word that has the power. May our worship by your grace comes from within. We lift our voice in adoration to celebrate your great salvation and exalt your holy name, our God and King. It's your love that brings us closer and teaches us to love each other, and that's the reason we, your children, like to sing songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Our Father, blessed be your name. Your kingdom come, your will be done. Father, you're always the same, who was and is to come. Songs of praise to God the Father, to Jesus Christ our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Praise to the Father, praise to the Son, praise to the Spirit, praise to the three in one. Ating pag-aaral. Kami po ay hihingi ng paumanhin sa ating mga viewers na noong nakaraang Webes, linggo ay hindi tayo nagkaroon ng pagkakataon sama-sama. Sapagkat noong Thursday nagkaroon po ng internet connection problem sa Santiago Bukid. Noong Sunday naman ay nagkaroon naman na problema sa kuryente. Pero ngayong gabi ay
purihin natin at pasalamatan ng Panginoon sapagkat muli binigyan niya tayo ng pagkakataon na magsama-sama, pag-aralan ang mensahe na nais niyang ipaabot sa bawat sa atin. Tutuklasin natin ang masaganang at makapangyarihang biyaya ng ating Panginoon. Sentro ng ating pag-aaral sa gabi ito ay sa aklat po ng Daniel. Ayan. Particularly sa chapter 9, at ito ay 70 weeks. 70 weeks mare. At yan ay tutuklasin natin ngayong gabi. At ngayong gabi ay bibigyan ko rin ng pagkakataon ng ating mga partner na kayo ay tanggapin at patiin. Unahin natin si Partner. Yan, isang mapagpalang gabi po muli sa ating lahat mga kapatid at purihin ang Panginoon na tayo po ay muling nagkita-kita dito sa ating programa Discover the Power of God's Grace at kami po nagpapasalamat din na kayo po ay aming muling makasama sa gabi ito. Atin pong ihanda ang ating pong mga Biblia upang tayo po ay mag-aral sama-sama matuto buhat sa banal na kasulatan ang mensahe ng Panginoon. Magandang gabi, Part. Ayan. Maraming salamat, Part Ronnie. Po ay masaya sapagkat muli ay bumalik na yung kasiglahan. Gabi hindi tayo nagkasama dito sa church. Pero purihin ang Panginoon sapagkat gumaling ka na. At ngayon ay bibigyan naman natin ang pagkakataon kay aming partner, si Part Epi Villaruel. Okay, mga kapatid, mga classmates, nako, hindi tayo nagkita. Dalawang beses, ngunit ngayong gabi, ako ay masaya, inspired, masigla na naman. Kasama natin si Part Rafi at si Part Rani. At ganoon din si Part Rico sa ating mga kaklase, mga anak ng Diyos na talagang love ang katotohanan, higit sa lahat ang prophecy ni Daniel. Magandang gabi sa inyong lahat. Ang pagpapala ng langit at karunungan na dala sa atin ng banal na Espiritu ang ating maranasan ngayong gabi. Part Rafi, balik sa iyo. Thank you. Thank you, Pastor. At muli ay nais natin paalalahanan ng ating mga ginigiliw na mga kapatid at kaibigan. Kung meron po kayong mga katanungan o mga comment o reflection dito sa ating pag-aaral o sa mga nakaraang pag-aaral ay huwag po kayo mag-atuloy. Yan po ay inyong sulat dyan sa ating chat box para ito ay ating tugunan, mabasa, at yung mga katanungan ay mabigyan ng kaliwanagan. Kung meron naman kayong mga prayer request, ay atin yan isama-samang ilapit sa trono ng awa ng ating Panginoon. At syempre, yung ating programa ay inyo pong i-like o kaya inyong pusuan at higit sa lahat, pong share sa inyong mga timeline, sa inyong mga group chat, sa inyong mga chat room upang sa ganon yung mga kaibigan ninyo, mga kamag-anak at mga kaibigan ay magkaroon din ng pagkakataon na makarinig mensahe ng ating Panginoon. Sa ating pagpapatuloy ay aking hilingan si Part Ronnie para sa ating panalangin. Yan, thank you, Part. Tayo po is mandaling manalangin mga kapatid. Hilingin natin na ang presensya na banal na Espiritu. Dakila naming Diyos, kami po ay napapasalamat sa inyo, Panginoon, dahil sa buong maghapon, ang inyo pong pagkalinga, ang inyo pong pag-iingat, ang aming pong patuloy na naranasan, Panginoon. Maraming salamat sa kasiglahan na pangatawan, sa magandang kalusugan at patuloy na aming pong tinatamasa. At ganoon din, maraming salamat na muli kaming binigkis sa oras na ito upang kami pong lahat ay mag-aral muli ng itong banal na salita. Ang banal na Espiritu ang nagbigay sa amin ng inspirasyon upang kami sama-samang magtipon-tipon sa platform na ito, Panginoon. Muli ang hinihiling sa inyo na gabayan ang bawat sa amin, lahat ng makikinig at makikinig ng programa ito, Panginoon. Buksanawa ang pangunawa, ang aming puso, upang hindi lamang namin mapakinggan at marinig ang aming pong pag-aaral sa gabi ito, bagkus ito'y tumimo na malalim sa aming puso at isipan. Amin din po ilalapit sa inyo si Party sa kanya pong pangunguna, naway ang kaluntungan ng kalangitan ang patuloy na gawad sa kanya, Panginoon, ang presensya ng Banal na Espiritu ang magsalita upang sa gayon, Panginoon, ay maihayag ng malinaw ang inyong pong mensahe na naisip abatid sa bawat sa amin. Tawarin kami kung kami nagkulang at nagkasala sa anumang kaparaanan, sa inyong pag-iisip, sa inyong pagsasalita. Ito po ang aming dinadalangin, hindi sa aming karapatan, kundi alang-alang sa matamis at makapangyarihang pangalan ng iyong bugtong na anak, ang aming pong Panginoon sa Kristo. Amen.
Amen. Maraming salamat, Part Ronnie. At ngayon ay hindi na natin patatagalin pa. Bigyan na natin ang pagkakataon kay Sir Epi upang kanyang i-unlock itong aklat ng Daniel, particularly itong chapter 9, 70 weeks, Mare. Pastor. Okay, salamat Part Ravi. Salamat Part Rani at muli magandang gabi at pagpapala ng langit ang ating maranasan ngayong gabi. Dapat ang series natin ngayon is about Sabbath, the seal of righteousness by faith. Mga kapatid, kaya lang dalawang sessions tayo wala. Pero habang nagre-review ako at nagpe-pray, in-impress ako ni Lord, naunahin muna natin itong last part ng 70 weeks ng Daniel 9:27 kasi mas ma-appreciate natin kung gaano kahalaga sa Diyos mismo, kung gaano kahalaga sa Kanya yung Kanyang tinatawag na Sabat o kapahingahan. So mag-uumpisa tayo dito ngayon sa pag-aaral ngayong gabi sa huling yugto ng Daniel chapter 9 verse 27. Okay, so reviewin muna natin ito, ano? Doon sa Matthew 24:15, sinabi ng ating Panginoong Jesus na this gospel of the kingdom shall be preached in all the world as a witness, bilang patutuo sa lahat ng mga bansa. At ang katapusan ay darating. Then shall the end will come. So ang pinaka tanda na darating ang wakas, hindi yung time setting or date setting. Hindi ko alam kung aware kayo dyan, Part Rapi, Part Rani sa Pilipinas, na meron na namang setting doon sa Bohol na darating daw si Jesus last week. Kaya marami na naman Yes, tayong meron. kapatid na binenta yung mga lupa kasi Nalinlang. darating si Jesus. Ha? Part Rapi? Maraming mga kapatid ang lalinlang Oo. dahil dyan sa time setting na yan. Oo. So ngayon, kaya napakahalaga mga kapatid, itong pag-aaral natin, hindi ito dahil mas magaling tayo sa walang magaling. Talagang ang banal na espiritu lang ang magagabay sa atin, magbibigay ng liwanag, at gagabayan niya sa tamang daan, tamang pag-unawa at tamang karanasan. Kaya habang nag-aaral tayo mga kapatid, kahit ako ay kailangan yung ipag-pray din ang bawat isa sa atin na yung gabay ng banal na espiritu, hindi niya tayo bababayaan. Kaya pag sabi natin, the Lord is my shepherd, siya talaga ang ating pastol na magdadala sa atin sa tamang daan in the path of righteousness. Ngayon dito sa verse 15, binanggit ng ating Panginoon na yung context ng gospel to be preached in all the world as a witness to all nations, then shall the end will come. Nakakonect siya sa prophecy ni Daniel. Kaya napakahalaga nito. Sabi niya, when you see therefore, or when ye therefore shall see the abomination of desolations. Para maintindihan natin yung abomination of desolation na sinabi ni Daniel, pag-aralan natin to. Si Jesus na mismo nagbigay sa atin ng kapangyarihan, ano, na siyang nagbabasa, unawain niya. Paano natin ito maunawaan? Sa pamamagitan ng banal na espiritu. Kaya purihin ang Panginoon mga kapatid, hindi talaga niya tayo pinapabayaan. Kaya nga yung the Sabbath, siya yung tatak ng mensahe ng kaligtasan sa pamamagitan ng pananampalataya. Bago tayo pupunta doon, tapusin na natin ito kasi dito natin matutuklasan ang kung gaano kahalaga ang Sabat ng Panginoon sa Kanya. Ito yung nangyari ng 34 AD, yung pagkatapos ng 70 weeks. Ito yung resulta ng pag-reject ng bayan ng Israel as a nation kay Jesus. Napag-aralan na natin ito last time, rini-review ko lang, na si General Titus mismo ang nagsabi, sariling kamay nila hindi nila kayang gawin kahit ano pang mga makina ang gagawin nila o ano mang mga instrumentong gagawin nila, hindi nila kayang tibagin yung templo. Pero because of the willful, deliberate rejection ng bayan ng Diyos, doon nagka-problema. Doon, the temple, the building, turned upside down
no stone left unturned. Walang batong natira hindi nabuwal. Kaya reminder ito sa atin mga kapatid na napakahalaga na patuloy tayong mag-connect sa katotohanan ng mensahe ng Diyos na pinagkatiwala sa atin. Righteousness by faith, the three angels message. Ang theme song natin sa General Conference, napakaganda pero hindi ko alam kung na-absorb natin yan. Grounded in the Bible, focused on the mission. Ano bang mission natin, mga kapatid? Di ba ibahagi, ilathala, ituro ang mabuting balita. Pero marami tayong program na nadadivert yung minds natin na para pa rin siyang religious program pero nawawala na tayo doon sa mission. Okay, so titingnan natin itong pangitaan ni Daniel, yung 70 weeks. Konting review muna tayo. Saan tayo nag-umpisa ng 70 weeks? Biblically, historically? 457 BC, kasi yun yung may command kay Artaxerxes, 3 command yun. Kay Cyrus, i-restore lang yung temple. Kay Darius, reinforcement ng utos ni Cyrus. Pero dito kay King Artaxerxes, hindi lang templo, kung hindi pati yung city of Jerusalem. So knowing therefore and understand that from going forth of the command or commandment to restore and build Jerusalem. Okay? So ngayon, nakita naman natin dito sa Daniel chapter 9:27, makita niyo yung last week, yung last 7 years. 27, Christ was baptized. 3.5 years. 31, Christ died to pay the full wages of sin sa lahat ng tao. The wages of sin. 34, stoning of Stephen. Yun yung pagpapahayag ng mga Hudyo that they willfully rejected Jesus Christ. Then yun, the wing of abomination will come, one who makes desolate, even until the complete destruction. Yun ang nangyari sa Jerusalem. Kaya kalat talaga yung literal Jew. Ang warning dito sa atin mga kapatid, tayo ngayon yung spiritual Israel. Na dapat by the grace of God, hindi na mangyari sa atin ito. That we will not ever commit the sin of abomination that make it desolate. So yan yung Mare Vision 70 weeks, 490 years. Nakita natin mga kapatid, basahin natin Daniel 9:24, 70 weeks, yun yung Mare na vision, 70 weeks have been decreed for your people and your holy city to finish transgression, to make sin and atonement for iniquity, to bring everlasting righteousness, and to seal up the vision. Anong vision yung siselyohan, mga kapatid? Hudson, 2,300 days, and prophecy to anoint the most holy place. So napakahalaga mga kapatid ito, na makita natin itong 7 mahalagang bagay dito sa Daniel 9:24. 70 weeks, pinaghati-hati. Yung 3, yun ang pinakamahalaga mga kapatid sa preaching ng gospel na maintindihan natin. To finish the transgression, to make end of sin, to make atonement for iniquity. Doon sa pinag-aralan natin, Discover the Power of God's Grace, yung first topic natin, yung universal sin problem. Kasi marami talaga mga kapatid. Akala natin yung transgression, although pare-pareho silang kasalanan, pero magkaibang meaning yan. Titingnan nyo mga kapatid, yung to finish transgression, yung ating likas ng pagiging liko, yung crooked, tatapusin dun sa cross. Tapos, pati yung kasalanan, yung ating kahinaan dahil pinahina tayo ng kasalanan, we come short of the glory of God, tatapusin din dun sa cross. At doon sa gagawin ni Kristo sa cross na kanyang sakripisyo, doon tayo ipapanong balik from our original state. Kaya ang justification by faith, justified, just as if I'd never sinned. Yung ginawa ng Diyos kay Kristo para sa atin, itinuring, ibinilang tayo na parang hindi tayo nagkasala. Yun yung atonement, reconciliation. Doon yan lahat nangyari sa cross. So dito sa prophecy ni Daniel 9:24,
hindi pa nangyayari 500 years pa bago mangyari, ibinigay na yung mensaheng gospel, kaligtasan ng buong sanlibutan. Kaya lang, yung last time na pinag-aralan natin, bakit sinabi ni Jesus na for the many? Tapos yung mensahe daw dun lang sa bayan ng Israel. Ayan. Kaya maaayos natin ito mamaya. Ngayon, pag natapos na itong transgression, sin, and iniquity, doon pa lang maipapasok ni Jesus ng Diyos ang walang hanggang katwiran na siya ang kinakatayuan o foundation ng ating kaligtasan. Kaya hindi pwedeng puro tayo message ng gospel na hindi naka-ground so to the law unto the testimony. Ano? Kaya napakahalaga na matapusin muna ni Jesus itong tatlong problema natin bago niya ibigay yung kaligtasan. Okay? Parang mga Israelites mula sa Egypt, kailangan palayain muna ng Diyos mula sa pagiging alipin sa lupain ng Ehipto, babautismuhan sila sa Red Sea at bago ibigay yung kautusan. God has to re-educate them through the sanctuary services doon sa ilang. Pag naibigay na yung, kasama na yung everlasting righteousness, doon pa lang seselyohan yung vision. Anong vision ito? Hudson. At to anoint the most holy. Kaya mga kapatid, yung sin, transgression, and iniquity, kailangan matapos yun. Pero tinapos na yun, were consumed and absorbed at the cross of Christ by the atonement activity of Mare 70 weeks. Kaya napakahalaga ng katotohanan ito ng prophecy ng vision ng Mare tsaka Hudson na dapat natin unawaan. Kaya patuloy tayong mag-aral mga kapatid. Ngayon, si Jesus, pag natapos niya itong tatlo, He will bring everlasting righteousness with His atoning sacrifice. Saan ito isinagawa? Doon sa cross. So the Mare has to run its full course bago maselyohan yung Hudson. Okay? So ngayon, Partrani, pwedeng pabasa para makita natin na yung sacrifice ni Jesus, isang beses lang talaga siya ihain upang tayo bilang mga taong binigyan ng liwanag at karanasan ng katotohanan ito, hindi na natin paulit-ulitin pa yung paggawa ng kasalanan. Kasi isang beses lang talaga siya. Partrani, Hebrews chapter 1 verse 3, Tagalog version. Although nandito Hebreo sa chapter 1 verse 3. babasahin mo, Dito, ilalagay ni Rico doon sa screen. Okay? Go ahead. Hebreo chapter 1 verse 3. Siya ang kaningningan ng kaluwalhatian ng Diyos at tunay na larawan ng kanyang likas. At kanyang inaalalayan ang lahat ng bagay sa pamamagitan ng kapangyarihan ng kanyang salita. Nang Yun. magawa na niya ang paglilinis ng mga kasalanan, siya ay umupo sa kanan ng kamahalan sa kaitaasan. Yan. Dito makikita natin part Rafi. When He made purification of sin. Saan nangyari yon? Doon sa cross. Pagkatapos ng cross event, siyempre namatay siya. Tapos nabuhay siya ng pangatlong araw. After 40 days and 40 and some days, bumalik siya sa langit. Nasaan siya ngayon? Sat down at the right hand of the majesty on high. Liliwanagin natin ito mga kapatid kasi maraming confusion lalo na pagdating doon sa 1844. Marami at lalo na si Desmond Ford natanggalan siya ng credential dahil nga dito sa 1844. So mga kapatid, nasa atin din yon kung paano natin tanggapin ito. Kaya lang, kung pahihintulutan natin ang Bible ang magsalita, grounded in the Bible, focus on the mission, tatanggapin natin kung ano tinuturo ng Bible, hindi yung kung ano lang naririnig natin. Kaya sa mga ka-classmate natin na nakikinig, nakikipag-aral sa atin ngayong gabi, o kung kailan man nila marinig ito, double check nyo sa Bible ninyo yung mga pinag-aaralan natin. Okay? So patuloy tayo Partrani sa chapter 7 verse 27.
Nakamute kayo, Patrani. Sorry po mga kapatid. Hebreo chapter 7 verse 27, tayo po dito. Hindi gaya ng ibang mga pinakapunong pari, hindi niya kailangang maghandog ng alay araw-araw, una para sa kanyang sarili mga kasalanan at saka para sa mga kasalanan ng bayan. Ito'y Bakit ginawa niyang minsan, magpakailan ng kanyang ihandog ang kanyang sarili. Grabe, minsan lang niya gagawin at ginawa niya na ito. Hindi siya kagaya ng mga saserdote na sila mismo maghahandog para sa kanilang sarili ng Araw-araw. hayop na ihahain o ihahandog. Siya mismo ang naghandog ng kanyang sarili. He offered up himself once for all. Kailan nangyari ito? 31 AD. Doon in the middle of the week. Yan ang ini-enjoy natin ang mensahe ng kaligtasan. Dito pinakita na kay Daniel. Kaya ang theme natin every Thursday is telescopic view of the cross. Actually, Sunday ito. Kaya lang inilink natin ngayon kasi yung topic nga natin sa Discover the Power of God's Grace is about Sabbath. Ano? Hebrews chapter 10 verse 10, Patrani. Hebreo chapter 10 verse 10. Tayo po dito. At sa pamagitan ng kalooban niya, tayo'y ginawang banal sa pamagitan ng pag-aalay ng katawan ni Kristo, minsan magpakailanman. Yan. So tayo na mga Kristiyano, nagtuturo tayo ng kabanalan, pamumuhay ng kabanalan. Saan hinuhugot yung ating kabanalan? Doon sa kalooban ng Diyos ng pagbigay ng handog ng kanyang sarili ni Kristo na minsan lamang. So doon sa paghandog niya, tinanggal ang kasalanan, pinanumbalik tayo, he put end of sin, transgression, and reconciliation for our iniquity. So sana maliwanag sa atin yung mga kapatid kasi marami pa rin nagdududa sa ating kaligtasan na ang focus kasi karamihan ng mga messages hindi masyado sa Bible, puro tayo doon sa maging tapat tayo sa Panginoon. Yung tayo ang mag-initiate. Pero dito makikita natin na kaya tayo gumagawa ng kahit anuman dahil nga ito yung tugon, resulta sa buhay natin bilang pagtanggap ng katotohanan ito. Punta natin yung diagram, tsaka babasahin ni Patrani yung Hebrews chapter 9 verse 26. Kasi ito yung activity doon sa mare, di ba? Yung nakita natin kanina. Go ahead, Patrani. And Hebrew chapter 9 verse 26, sapagkat kung gayon ay kailangan siyang paulit-ulit na maghirap mula pananglalangin ang sanlibutan. Subalit ngayon, minsanan siyang naghayag ng katapusan ng panahon para sa pag-aalis ng mga kasalanan sa pamagitan ng pag-alay ng kanyang sarili. Okay. Ito mga kapatid, napakahalaga nito na malaman natin itong sinasabi na kasi maraming sabi, yung mga Hudyo, yung mga Israelita, nung nalaman nilang maligtas na sila sa Panginoon, parang ang danger, ang panganib, patuloy sila magkakasala kasi meron namang maghahain. Pero sinabi dito, isang beses lang talaga ni Kristo ihain ang kanyang sarili. Kasi kung patuloy tayo magkasala na pipiliin natin, hindi siya pwedeng mamatay araw-araw. Kung hindi, isang beses lang. Ngayon, sabi dito, ngunit minsan lang. Yung nakita niyo mga kapatid, yung tinatawag dito na consummation of the ages, it's not talking about the end time. It's talking about the fulfillment of the Mare vision, the Mare prophecy. 70 weeks are determined upon thy people. Remember mga kapatid, yung Hebrew, sinulat yan ni Pablo sa mga Hudyo na naging Christians, tumanggap sa Panginoon, pero nasa panganib, bumalik doon sa mga rituals ng sanctuary services kasi akala nila, baka mamaya hindi sila maligtas lang sa pananampalataya lang. So babalik sila. So sabi ng ni Pablo, isang beses lang siya inihandog upang maganap at the consummation of the ages. Pagdating ng tamang panahon, tangdang panahon, in the fullness of time,
consummation of the ages has been manifested, ipinahayag. Anong gagawin? To put sin by sacrifice of himself. Doon yung nangyari sa gitna ng last week. Nakuha natin mga kapatid. I hope na i-enjoy talaga natin itong mensahe. Alam ko mahirap itong prophecy pero napakahalaga na makita natin. So, ngayon, yung sinabi ni Jesus, yung last time na pag-aralan natin na yung message to the many, binigay niya yung buhay niya to the many. Tapos sabi niya sa mga disciples, huwag kayong pupunta sa mga bahay ng hintil, doon lang kayo sa mga nawawalang tupa ng bahay ng Israel. Dito, makikita natin yung kahalagahan ng vision ng Mare, yung sinabing, Mare, or 70 weeks are determined upon thy people. So dito sa last week, dito itinupad yung consummation of the ages. Dito itinupad yung prophecy ni Daniel mula sa baptism ni Jesus Christ, sa kanyang paghain ng kanyang sarili doon sa cross, at yung 34 AD, doon nagsara ang pinto ng awa sa kanyang bayan by stoning Stephen. No? Patrani, pwedeng pa-mute ng ano mo para hindi siya nag-feedback. Yan, thank you. Ngayon, so yan yung sa mga Hudyo. Salamat Rani ha. Ngayon, alam mo yung Hudson, itong Mare na to, bahagi siya ng malaking pangitain, Hudson. Dito, papasok yung Mare, kabahagi siya ng Hudson. Kaya noong 1844, yan yung cleansing of the sanctuary. Napag-aralan natin yan doon sa Daniel 8. Pero kung meron kayong mga tanong, pwede natin balikan, mag-focus tayo doon sa significance of the year 1844. Okay? So titingnan natin bakit dalawa ito. Patrani, pwedeng pabasa nasan si Patrani? Patrani, pwedeng pabasa ng Romans chapter 1 verse 16. Romans chapter 1 verse 16. Unmute. Romans chapter 1 verse 16. Oo. Sapagkat hindi ko ikinahihiya ang ebanghelyo, sapagkat ito ang kapangyarihan ng Diyos para sa kaligtasan ng bawat sumasampalataya, una sa Hudyo at gayon din sa Grego. So dito, tingnan niyo mga kapatid yung diagram natin. Nag-umpisa yung mensahe, yung katuruan ng kaligtasan. Pa-mute, Patrani ha. Thank you. Doon sa mga Hudyo, hindi itong, kasi merong pag-unawa at merong turo na sa Hudyo lang dapat yung kaligtasan. Kaya tumubo yung pride ng mga Israelita bilang bansa na parang akala nila sila lang yung ililigtas. Pero liniwanag ni Pablo na ang mensahe at karanasan ng kaligtasan nag-umpisa sa lahat ng nananampalataya, nagsimula sa mga Hudyo at papunta ng Grego. So dito makita nyo sa diagram natin, itong blue Mare, 70 weeks are determined upon thy people. Yan yung para sa mga Hudyo, sila yung dapat magdadala ng mensahe. But because they willfully and deliberately rejected Jesus Christ as the Messiah and their Savior, the Savior of the world, ang nagdala ngayon ng mensahe, yung mga spiritual, sila yung literal Israelites, ano? Tayo na ngayon ng mga hintil, we were grafted into the vine, tayo na ngayon yung magdadala ng mensahe. Nakuha natin mga kapatid yung dalawang vision na ito, yung Mare saka Hudson. Ngayon, Patrapi, handa mo yung Bible mo sa 2 Chronicles chapter 36. Mag-umpisa tayo ng 15 and 16. Ganito yung titingnan natin kung ano yung disposition, ano ang nasa looban ng Panginoon sa kanyang bayan. Kasi doon sa prayer ni Daniel na pag-aralan natin, di ba, na mahalaga sa Diyos yung kanyang pangalan, yung kanyang templo, at ang kanyang bayan. Mahal na mahal ng Diyos ang kanyang bayan. Bakit niya pinahintulutan na maging alipin for 490 years? But Rabbi,
2 Chronicles chapter 36 verse 15. Ikalawang Kronika, Kapitulo 36, ang talata ay 15 at saka 16. Sabi rito, at ang Panginoon, ang Diyos ng kanilang mga ninuno, ay paulit-ulit na nagsugo sa kanila sa pamagitan ng kanyang mga sugo, Hmm. sapagkat siya ay may habag sa kanyang bayan at sa kanyang tahanang dako. Verse Kita niyo? 16. Sandali lang, Ngunit, sandali lang. Ano ang Hmm. saloobin ng Panginoon? Meron siyang habag. siya ay may habag Kanino? Sa kanyang bayan at sa kanyang kanyang bayan. luklukan. Kaya, mga kapatid, ito, interaction tayo. Di ba meron sa Bible na mahal ko si Jacob at kinapupuutan ko si Esau? Isaw. Oh. Liliwanagin natin, paano niya minahal si Jacob? At paano siya napuot kay Esau? Nabasa niyo ba yan sa Bible kung paano siya nagkaroon ng ano bang puot ba? Partrapi? Kasi hindi ko alam sa Tagalog yan, yung I hate. Poot. Hatred. Alam niyo kung paano? Si Jacob, sa lahat ng buhay ni Jacob, pinapakialaman ng Diyos. Lahat ng hindi siya ikagagana ng buhay niya, sasawayan siya ng Diyos. Alam ng Diyos. So doon, di ba sinabi ni Jesus sa Laodicean message, as many as I love, I rebuke and chasten. Verbally, pag hindi ka makinig ng verbal, dadalhin ka niya sa physical para makuha yung attention. Si Esau, hindi siya pinakialaman ng Diyos. Kung anong gusto ni Esau sa buhay niya, yun lang. So tandaan natin mga kapatid, sa mga hindi nakakaalam ng kung ano ang galit ng Diyos, ang galit ng Diyos ay base sa kanyang likas ng pagmamahal agape. Kung yan ang gusto mo at ayaw mo makinig sa akin, gawin mo gusto mo. Kaya lang, ang result niyan, doon malulungkot ang Diyos. So dito sa verse na to, Partrapi, thank you sa pagbasa. Kaya patuloy nagpapadala ang Panginoon ng mensahe kasi mahal niya ang kanyang bayan, mahal niya ang kanyang tahanan. Napag-aralan natin, ano yung dwelling place? Yung kanyang bayan. Tayo ngayon, yung iglesia niya, tayo yung kanyang tahanan. Ano? Ngunit, anong reaction ng kanyang minamahal na Tingnan mo bayan, nga dito. Partrapi, sa verse 16? Partrapi, verse Verse 16. 16. Ano ang reaksyon ng kanyang bayan? Okay. Verse 16 ng ikalawang Kronika, Kapitulo 36. Ngunit patuloy nilang tinuya ang sugo ng Diyos. Hinahamak ang kanyang mga salita. Wow. At nililibak ang kanyang mga propeta hanggang sa ang puot ng Panginoon ay tumindi laban sa kanyang bayan hanggang sa wala ng lunas. Grabe, ano? Ibang version yung binasa ni Partrapi, pero ito pala yung dahilan. So pag nakita natin na ganun ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan, hindi dahil ang Diyos ay galit sa kanila, kundi may malasakit, may pagmamahal. Yun ang reaksyon ng kanyang bayan. Di ba napag-aralan natin last time na meron silang tainga, ayaw nilang pakinggan. Nakikita nila pero ayaw nilang unawain. Yan. So, meron na tayong background mga kapatid. So, ituloy natin Partrapi sandali lang, bisahin ko muna sa Bisaya to Partrapi ha, yung verse 16. Apan ilang gibiay ang mga sulugoon sa Dios o gitamay ang iyang mga pulong o nagpanamas-tamas sa iyang mga manalagna, yung mga prophets. Hangtod nga ang kaligot-got ni Jehova misilao batok sa iyang katawhan hangtod nga dili na matabang. Grabe. Wow. Tuloy natin part sa 17 and 18. Ano ang ginawa ng Diyos para magising ang kanyang bayan? Verse 17 and 18. Kaya't dinala niya sa kanila ang hari ng mga Kaldeyo na siyang pumatay sa kanilang mga kabataang lalaki Wow. sa pamagitan ng tabak
sa bahay ng kanilang santuaryo at hindi naawa sa binata o sa dalaga, sa matanda o sa may uban, kanyang ibinigay silang lahat sa kanyang kamay. Lahat ng mga kagamitan sa bahay ng Diyos, malaki at maliit, ang mga kayamanan sa bahay ng Panginoon at ang mga kayamanan ng hari at ang kanyang mga pinuno ay dinala niyang lahat sa Babylonia. Grabe, no? Parang kung titingnan mo, Hmm. ang Diyos na maawain, bakit yun ang ginawa niya? Grabe, walang pinili kahit may mga edad na ng mga babae, may mga uban na. Kagaya natin for traffic, may mga uban na tayo, pero medyo may itim-itim pa naman yung, konti pa yung, yung uban, pero alam mo for traffic, crown of wisdom yung binigay ni Lord sa'yo kasi ang ganda ng buhok mo eh. Ako, medyo manipis na. Purihin ang Panginoon, ano? So, mas maganda na meron tayong. Pero dito, makita natin yung mga batang babae, lalaki, yung mga matatanda. Hmm. Ubus talaga lahat. Pati yung mga gamit doon sa minamahal niyang sanktuaryo. Sino itong hari ng Kaldian? Siyempre sino? Si Si Hari. Nebuchadnezzar. Yan, oo. Grabe. Ituloy natin part 19 and 20. 19 and 20. At sinunog nila ang bahay ng Diyos at giniba ang pader ng Jerusalem. Wow. Sinunog sa apoy ang lahat ng mga palasyo nito at sinira ang lahat ng mahalagang sisidlan nito. Verse Wow. 20. Kanyang dinalang bihag sa Babylonia ang mga nakatakas sa tabak at sila'y naging alipin niya at kanyang mga anak hanggang sa pagkatatag ng kaharian ng Persya. Sino itong mga alipin na natira? Si Daniel, Sila Daniel. Ananiah. Yan, oo. So nakita natin yung background dito, no? Pero ang nangyari, na ginawa ni King Nebuchadnezzar, sinunog niya yung mga building, giniba. Di ba yan din yung nangyari kay General Titus? Giba yung templo doon sa sa Jerusalem nung 70 AD. So yung nangyari sa literal Israel, nangyari na naman doon sa pagdating ni Jesus sa sarili niyang bayan. At ang warning ng three angels message, sapat na itong mga aral na binigay ni Lord. Magandang umaga dyan, Mama Nora, sa atin dito sa New York. Kay Brother Joseph dyan sa Milagros Masbate at Sister Myrna, no? At sa ating mga classmate. So nakita natin mga kapatid, ang problema talaga sa atin bilang mga anak ng Diyos. Yung mga nakaligtas talagang inalipin doon sa Babylonia. Kasama doon sila. Ito na yung verse 21 part, Rafi. Babasahin natin yung verse 21. Ano talaga ang dahilan? Bakit ganun na lang ang ginawa ng Diyos sa kanyang bayan? Samantalang binibigyan niya ng pagmamahal ang kanyang bayan. Part Rafi, verse 21. Verse 21. Upang matupad ang salita ng Panginoon sa pamagitan ng bibig ni Jeremias, hanggang sa matamasa ng lupain ang mga sabat nito, sa lahat ng mga araw na ito ay naiwang wasak. Ito ay nangilin ng sabat upang ganapin ang 70 taon. Ngayon, part Rafi at part Rani. Nakita niyo kung bakit inuna muna natin ito bago yung Sabbath as the seal of righteousness na dapat siya ang topic natin ngayon? Parang ito yung in-impress ni Lord sa akin. Kung ganun kahalaga ang Sabbath sa Panginoon, na kahit yung lupa, kailangan niya ng bigyan ng kapahingahan. Bakit niya pinadala sa matinding hari, malupit na hari ang kanyang mga tao upang ang lupa ng Jerusalem, ng kanyang bayan, ay mabigyan ng kapahingahan? Kasi sinabi na ng Panginoon, dito, prophecy na ito para matupad yung salita ng Diyos sa kanyang propeta na si Jeremias, na until the land had enjoyed its Sabbath, yung kapahingahan, alam naman natin yung Sabbath, kapahingahan. All the days of its kasiraan, habang
yung panahon na yon ay nasa kasiraan, desolation eh. Walang tao doon. Hmm. Yung lupang yun Iba. ay namamahinga ng 70 years. Grabe ano? Tingnan natin part Rafi, pwedeng pabasa. Saan galing ito na dapat pagpahingahin yung lupa ng ikapitong taon? Leviticus chapter 23, 3-4, part Rafi. Leviticus chapter 25. Verses 3-4. Ayan, Levitico kapitulo 25, ang talata ay 3 at saka 4. Sabi rito, 3. 6 na taong hahasikan mo ang iyong bukid, at 6 na taong pupungasan mo ang iyong ubasan, at titipunin mo ang kanyang bunga. Verse 4. Subalit ang ikapitong taon ay magiging ganap na kapahingahan sa lupain. Okay. Isang sabat sa Panginoon. Huwag mong hahasikan ang iyong bukid, ni pupungasan ang iyong ubasan. Wow. Verse 5. Verse 5. Huwag mong aanihin ang pusang tumubo sa iyong inanihan, at huwag mong titipunin ang mga ubas ng iyong ubasan na hindi mo inalagaan. Iyon ay magiging taon na ganap na kapahingahan sa lupain. Yan. So binigyan sila ng Panginoon na para maging productive lahat ng mga tanim nyo, pabayaan nyo yung lupa na sa ikapitong taon. At ito yung tinatawag nila na yearly Sabbath. Kasi may weekly Sabbath, may monthly Sabbath, yung mga feast. Meron ding yearly Sabbath. Pero anong purpose nito? Kasi kailangan yung nutrients ng lupa mag-build up uli para sa loob ng 6 na taon na naman, maganda yung kanilang mga ani. So alam ng Panginoon ang kanyang ginagawa. Kagaya ng mga health tips ng Panginoon sa atin. Health laws. Para sa ikabubuti natin, hindi naman para sa kanya yun eh. So binigay pala ng Panginoon ito, pero anong ginawa ng kanyang bayan? So magiging tanong dito, Part Rafi, Part Rani at sa lahat ng ating mga kaklasmate. Ano? Kung ang lupang yon, ang bayan ng Diyos, ay kailangan mamahinga ng 70 years. Ano, Part Rafi? Gaano katagal ang Israel namumuhay ng laban sa Diyos? Gaano katagal? 70 years. Gaano sila katagal nagre-rebuild sa Panginoon? 490 years. Ganon katyaga ang Panginoon. Ilang generations na ito? Anong issue? Sabat. Ganon kahalaga ang Sabat sa Panginoon. Nung sinabi ng Panginoon, remember the Sabbath day to keep it holy. Tayo ngayon, puro na lang tayo remember the Sabbath day. Tapos ang sasabihin natin part, ay sa Panginoon naman ito eh. Sa Panginoon, pero hindi yun yung time. Kasi wala naman nagbi-business meeting during divine worship. Di ba? So para siyang hinahati-hati natin. Ganyan kahalaga ang Sabat sa Panginoon, mga kapatid. Ngayon, ito ay leksyon. Pag binasa natin, pwedeng pabasa ng 1 Corinthians 10:11, chapter 10, verse 11, ulitin natin yon. Kasi kung ano ang layunin, bakit preserve ng Panginoon ang kasaysayan ng kanyang literal bayan na Israel ng panahon. Natutuwa ako po, Trapi, kasi si Harrison, palakad-lakad lang ito ng maliit pa ito. Ngayon, kasama na natin sa gawain. Ano, Harrison, magandang gabi dyan sa iyo. Singer pa ito, pa, 1 Trapi. Corinto. 1 Corinthians chapter 10, verse 11. Okay, 1 Corinto kapitulo 10, ang talata ay 11. Sabi rito, ang mga bagay na ito ay nangyari sa kanila bilang halimbawa
at nasulat bilang pangaral sa atin na dinatnan ng katapusan ng mga panahon. Kita nyo? Ito ay preserve ng Panginoon para bilang aral, bilang ehemplo kung anong nangyari sa kanila. Kukunan natin ng aral na hindi na maulit sa atin. So may mensahe ang Panginoon para sa atin at kailangan natin ibigay sa sanlibutan ang biyaya ng Diyos na nagdala ng kaligtasan para sa lahat ng tao. At pag narinig ng tao ito, tutugon ng tao, magpapasakop sila sa magitan ng bautismo at magiging bahagi sa paggawa at pagtapos ng kanyang gawain. Grabe intindi nito, Brother Rafi, no? So, kung 70 years pinagpahinga ng Panginoon yung lupa, pinakita ng Panginoon ang pagrebelde, hindi pagsunod ng kanyang bayan, 490 years. Tingnan muna natin yung prayer. Balikan natin ng konti yung prayer ni Daniel, ano? In the first year of Darius. First year of Darius. Ano yung first year ni Darius? 536 to 535. Doon nag-umpisa si Darius, ginamit siya ng Panginoon, mag-utos to rebuild for him the house of Jerusalem. Ito yung utos ni Darius. Ano? Napag-aralan na natin ito noon, pinakita ko lang ito kasi titingnan natin, Part Rapi, meron akong diagram dito, oh. Sa mga nanonood dyan, pwede nyo picturean pag-aralan nyo. Noong 605 na inatake ni King Nebuchadnezzar, alalahan natin, pinahintulutan ng Panginoon si King Nebuchadnezzar, hindi ito yung sa sarili niyang lakas o kapangyarihan. Teenager pa lang yun sila, Daniel. So Daniel was about 17 years old. Yung unang attack doon sa Jerusalem, 605, summer, inatake. So kasama doon sila Daniel at ang kanyang kaibigan, Anaya, Azariah, Mishael, na mas kilala sa atin, Shadrach, Meshach, Abednego. Okay, another attack, 597, nandun sila Ezekiel, tsaka yung 10,000. Third attack, temple and Jerusalem destroyed. Doon ang giniba ni King Nebuchadnezzar. Pagdating dito, tinake over na nila Darius yung Babylon, 539, October 12, Battle of Opus. So dito sa Ascension, yung naging first year mismo ni Darius, 538, 537, yung sa gitna nun, first year. So nagpipray si Daniel na, Lord, how long? Di ba napag-aralan na natin yung prayer ni Daniel? At this time, sa susunod makikita natin yung prayer ni Daniel. 85 years old siya. 21 days, hindi siya kumain. Biro mo? 80s, mid-80s. Malapit nang matapos yung 70 years, wala pang nangyayari. Pero alam naman natin yung buong istorya na bago sa umpisa pa lang ng panalangin ni Daniel, dininig na ng Diyos. Pero next time, mapag-aralan natin bakit hindi dumating kay Daniel yung sagot agad. Okay? Pero nakita nyo din sa diagram, mga kapatid, kung gaano katagal, yan yung Babylonian captivity, saka yung panahon, yung katuparan ng 70 years. Ito yung, kaya ko binigay itong diagram para makita natin kung gaano kabigat ang sitwasyon ng Diyos, yung kanyang damdamin sa kanyang minamahal na nagre-rebelde sa kanya, na dapat hindi na mangyari sa atin. Tingnan ito, mga kapatid. 2 beses yung 490. Di ba binasa natin kanina? Verses 15 and 16. Laging pinapadalhan ng Panginoon ng mensahe sa magitan ng kanyang lingkod ng mga propeta ang kanyang bayan because He loves the temple and His people. So, talagang hindi sila nakikinig, pinadala sila doon sa Babylonia. So, yun yung unang 70 years. The land rest while holy place are in Babylon. Holy people, yung kanyang bayan. Itong pangalawa, ito na yung
grace for repentance. Bagong oportunidad na ito mga kapatid. Tingnan nyo ha. Oh, nag-umpisa ng 4:57. Ito na yung Mare Vision. Nakita nyo dyan sa diagram? Mare Vision 4:57 to 34 AD. Oh mga kapatid. Kung gaano kahalaga sa Diyos, kung gaano ka matyaga ang Diyos sa bawat isa sa atin. Kita nyo? Dalawang 490 years na pagtsatsaga ng Diyos sa kanya mga rebelding anak. Tayo, binigyan na tayo ng mensahe ng Diyos. Righteousness by faith, the third angel's message, in verity. Pero hindi naman yan yung mini-message natin sa mga tao. Puro good advice at kung ano-ano. Lord, have mercy upon us. So magkaroon tayo ng pasanin, ipanalangin ang bayan natin mga kapatid. Kasi nobody is better than anybody. Pero gagamit talaga ang Panginoon ng mga tao para gisingin ang kanyang bayan sa kanilang kalagayan na tayo ay talagang hindi nakikinig sa mensahe ng Panginoon. Dapat matapos na ang kanyang gawain. Pero diverted yung mind natin sa kung ano-ano. Higit sa lahat, dahil sa hirap ng buhay, karamihan ng message natin is encouragement paano tayo mag-survive at magkaroon ng pera. Nakita natin mga kapatid. So, picturean niyo yung diagram dyan. Pag may chance kayo, pag-aralan nyo, tingnan nyo mga kapatid. So, mula pa nang pumasok, ito kasi i-connect natin yung topic sa linggo, Sabbath as the seal of God. Ito yung tatak ng Diyos. Seal ng ano? Hindi lang siya basta selyo. Kung hindi selyo ng mensahe na pinagkatiwala ng Diyos sa atin, the everlasting gospel, the three angels message. Ano? Yung tunay na kapahingahan. Tingnan nyo ito mga kapatid. Mula pa kay Adam hanggang ngayon. Dito sa baba, sa diagram, makikita nyo, yan yung mga main events ng history, ancient history sa Bible. At doon sa taas, yan yung dahilan kung bakit nangyari itong mga nandito sa baba. Okay? Tingnan natin. Sinabi ng Panginoon kay Adam, kahit si Eva ang unang kumain, ang charge ng pagkakasala nandun kay Adam. Dahil siya ang kinausap eh. So pero kinain pa rin nila. But of the tree of knowledge of good and evil, thou shalt not eat of it. Sinabi ng Diyos kay Adam. Ngayon si Eva ang tinukso, nahulog sa tukso, kumain si Adam, willful and deliberate. Tapos dumami na yung tao. Punta natin si Abraham. Sabi ng Diyos, Abraham, magkakaanak ka. Lumapit si Abraham sa asawa niya, nag-usap silang dalawa na hindi sila pwede dahil matatanda na. Ang suggestion ni Sarah, puntahan mo yung aking alipin, si Hagar. So iba yung sinasabi ng Diyos, meron din silang sariling program nila. Hanggang dumami na yung tao, pinagawa ng Diyos si Noah ng arka kasi darating yung baha. Paano magbabaha? Ay nandito wala namang ulan. Di ba? Bumaha nga, yun ang nangyari. Tapos, sabi ng Panginoon, hindi na magbabaha. Anong sabi ni Nimrod? Baka sakali bumaha, gumawa tayo ng Tory. So, Tory of Bible. Anong ibig sabihin itong Babel? Yung Babel, dalawang katagayan, two words, Semitic word. Bab, gates, El, God. Yung tao by nature, rebelde talaga sa Panginoon, napag-aralan natin yan, Romans chapter 8, verse 6 and 7. Hindi talaga ito magpapasakop sa Panginoon. So anong sabi ng leadership? Come, let us build for ourselves a city, a tower whose top reach to heaven. So yung nature ng Babel
yung tao gustong pumunta ng langit sa sariling effort kahit wala si Jesus. Kaya yan ang magandang gabi dyan, Sister Paraluman, Panganiban. Wow, from Maryland. Welcome at least umaga dito sa atin. 5 hours away tayo, Sister Paraluman. Welcome sa ating Discover the Power of God's Grace and Prophecy. So dito, ang tao talaga gusto gumawa ng sarili niyang kaligtasan, way. Kaya mga kapatid, dito napakahalaga, makita natin yung bigat ng kahalagahan ng sabat sa Panginoon sa kanyang sarili na gusto niyang ibahagi at iniimbita niya ang kanyang sariling bayan. Nung sinabi ni Jesus, "Come unto me and I will give you rest," kinakausap niya yung bayan niya, yung mga Hudyo. Hindi yung mga Hintil. Yung mga Hudyo na nangingili ng Sabat pero hindi namamahinga sa Diyos. Gusto nila yung kanilang pangingilin, may credit na may utang ang Diyos sa kanila. So sabi ng Diyos, hindi na magbabaha. Sabi na, in case bumaha. Pero kung hindi man bumaha, gagawa tayo ng tore na tayo ay makarating ng langit. So man wants to go to heaven outside of the grace of God in Jesus Christ. Grabe, no? Tapos tinawag ng Panginoon si Moses. Moses, punta ka rito. Pinalaya ko na kayo. Ito ang ituro mo sa bayan ng Israel. Bigyan sila ng 10 Commandments. Pero anong pinili ng mga tao? Under the leadership of Aaron. Pero yung mga tao nag-demand. They said to me, kay Aaron, "Make us gods which shall go before us." Alahan natin mga kapatid, lagi nilang kasama ang Diyos, pero naghahanap sila ng mga Diyos na sasama sa kanila. Parang prayer natin, Panginoon, ibigay sa amin ang banal na Espiritu na nandito na. Panginoon, sana samahan mo kami. Sinabi na ni Jesus, "And lo, I am with you." Hindi niya, kumisan yung mga preaching natin, mabilis tayo mag-preach, hindi tayo nag-iisip, na ang sinabi ni Jesus, "And lo, I am with you." Hindi I will be. I-double check nyo mga kapatid. Matthew chapter 28 verse 20. Hindi sinabi niyang I will be with you. Yan yung opening statement ni Matthew 1:23. Emmanuel, God with us, nung kapanganakan ng ating Panginoon Jesus. Ngayon, yung babalik siya sa langit, sinabi niya, I am with you. So doon, nung wala si Moses, nasaan na si Moses? Ang tagal-tagal naman ni Moses. For 3 days, for them, baka patay na yun doon. So gagawa tayo ng sarili nating Diyos, mga Diyos. Ayan. Kita nyo? Ngayon, pagdating ng Babylonian captivity, sinabi na ng Panginoon, palalayain ko kayo after 70 years dahil nag-rebelde kayo for 490 years. Pero ibabalik ko kayo. Ilan lang ang bumalik doon sa under the leadership of Nehemiah and Ezra. Ayaw na nila kasi komportable na sila doon. Pagkatapos nila, sinabi ng Panginoon 70 years, a determined upon thy people, babalik kayo doon sa Jerusalem. Komportable na sila doon sa Babylon. Kaya sa spiritual Babylon, ang sabi ng Panginoon, "Come out over my people," Revelation 18:4. Tapos dumating na mismo yung gagawa at tutupad ng prophecy ni Daniel 9:24, to establish the everlasting righteousness na magliligtas. Anong ginawa ng kanyang sariling bayan na pinagkatiwalaan niya? Romans 9:31-32. Nasaan si Patrapi? Anyway. But the people of Israel who tried so hard to get right with God by keeping the law never succeed. Pwede pa ba sa Patrapi ng Romans 9:31-32? Roma Kapitulo 9, ang talata ay 31 at saka 32. Pwede pa basa ng mula ng verse 30, Patrapi? Thank you. Verse 30.
Basahin natin sa 30. Romans chapter 9 verse 30 and to 32. Ano nga ang ating sasabihin? Ang mga hentil na hindi nagsusumikap sa katwiran ay nagkamit ng katwiran. Sa makatwid ay katwiran sa pamagitan ng pananampalataya. Ngunit ang Israel na nagsusumikap sa katwiran sa pamagitan ng kautusan ay hindi nakaabot sa pagsunod sa kautusang ito. Bakit? Bakit? Sapagkat hindi nila pinagsikapan iyon batay sa pananampalataya, kundi batay sa mga gawa. Sila'y natisod sa batong katitisuran. Grabe, ano? Patrabi, maputol muna kita sandali, ano? Nandito si Brother Jeramski, live vlog. Ang ganda ito. Meron siyang suggestion, no? Sabi niya, Sir, evening, dapat may break time song. Maganda tong suggestion. Maganda yung suggestion niya. Sige, consider natin yan next one. Thank you. Next episode. Thank you. Thank you. Brother Jeramski for joining and the suggestion, ano? Salamat. Okay. Magpamagre-record tayo. Mabigat nga naman to Patrapi pag tuloy-tuloy. Pero kaya maganda itong ano. Kaya Nice observation. Oo, Thank you, iba thank yung topic namin kahapon sa Chip J. Talagang counsel. In the counsel of many, there is wisdom. Thank you for that. Anyway, malapit na tayong matapos. Pinakita ko lang ito mga kapatid. Kung paano tuloy-tuloy ang rebelde ng Panginoon. Ng bayan ng Diyos, ng bayan ng Panginoon. At ngayon, sa magitan ng lesson na ito, tinatawag natin ang Panginoon na huwag na natin gayahin ito. The grace of God is sufficient to empower us, to strengthen us, na hindi na tayo magrebelde sa Kanya. Saan? Sa pag-iingat ng Kanyang sabat, kasi ito yung tatak ng Kanyang katwiran na nagligtas sa atin. Yan ang pag-aaralan natin sa Sunday Patrapi. Kaya lang wala ka sa Sunday. Oo. Monitor natin po. Si Ramil para ito, taga Masbate. Ramil, kumusta? Akala ko sinong Jeramski. But thank you, Ramil, taga Masbate ito. Ang tropa natin sa Masbate sa Tawad, Patrapi. Welcome program. So ngayon, bago tayo magtapos, Patrapi, ipakita ko ulit itong diagram. Dito nakita natin anong kahalaga ng dalawang vision itong Mare is for the people of God. The literal, geographical, ancient, historical Israel. Doon inuna, pinagkatiwala ng Diyos at utusan niya ang kanyang bayan, pero bumagsak sila. So, ngayon, ang pinagkatiwalaan ng Diyos na magdadala ng mensahe, yung spiritual Israel, tayo ito. So, sana hindi na mangyari yung ginawa nila. Kasi binigyan na tayo ng tagumpay ng Diyos doon kay Kristo eh. Kaya meron tayong kantang Victory in Jesus. Tapos marching to Zion, we're marching from victory unto victory. And we are transformed from glory to glory. Saan pa? So yan mga kapatid, napakahalaga. Ang malungkot mga kapatid, ito, binigyan tayo ng Diyos. Doon sa 1844, inutusan ng Diyos si John. Di ba kinain niya, matamis sa bibig, mapait sa tiyan? Pagkatapos noon, inutusan siya ng anghel that must prophesy again. Ano kainin yung libro, Patrapi? Anong ibig sabihin ng kainin yung libro? Ibig sabihin noon, pag-aralan, yung prophecy ni Daniel, yung Hudson. Mare and Hudson. Kasi, noong 1844, doon restore ng Panginoon yung niyurakan ng Little Horn na mensahe. Ulitin ko ha. Yan. Yung Sanctuary Book Lens, health message, prophecy, Sabbath keeping, law, lahat everlasting covenant, niyurakan ng Little Horn. Kaya nasa kadiliman ng mga tao. Pero noong 1844, out of the rubbles, sa alikabok ng great disappointment, itinatag at itinayo ng Panginoon through little flock, kasama doon si Ellen White, to restore and reproclaim the everlasting gospel. Bakit may cleansing of the sanctuary? Kasi noon nga, 1,260 years,
niyurakan, itinago ng little horn, ng Rome, yung Word of God. Kaya dito makikita nyo mga kapatid sa diagram, 457 BC to 34 AD, yan yung Mare Vision. Tapos, dito yung kaligtasan na ginawa ng Diyos para sa lahat ng tao. Pagdating ng 38 AD to 1798, niyurakan niya ng little horn. Okay? So ngayon, yung buong picture ng Kadson, 1844, yun yung cleansing of the sanctuary. So kung titingnan natin yung diagram bago tayo matapos, nag-umpisa sa utos. Nababalik sila sa Jerusalem. Pero para makabalik sila sa Jerusalem, kailangan nila lumabas sa Babylonia. Anong panahon yun lalabas sila sa Babylonia? Troublous time. Magulong panahon. Tapos, kahit magulo yun, talagang tinupad ng Diyos ang kanyang pangakong pagliligtas. Confirm the covenant with many. Yung many dito, talking about the Jews, papunta ng spiritual Israel. Yung last part na nangyari, abomination that make it desolate. Ito yung last diagram natin ngayong gabi, ha? Unawain natin ito. Yung kahalagahan ng 70 weeks. Sa Hudyo at sa mga Hentil. Importante ito mga kapatid. Yung mga Hudyo, nag-umpisa sa utos na to restore and rebuild Jerusalem sa utos ni Artaxerxes. Kailan yun? 457 BC. Ngayon, para mangyari na yung Jerusalem, the city and the temple will be restored, yung mga Hudyo na nandun sa Babylonia, na papunta ng Medo-Persia, kailangan nilang umalis doon. Kasi utos ng Diyos ito sa pamamagitan ng hari. They have to come out of literal Babylon. Pero kailan mangyari yan? Troubles time. So, magulong panahon yon, pero talagang naitayo at na isaayos ang siyudad ng Jerusalem and the temple. Ngayon, pagtapos niyan, natupad yung pangako ng Diyos na kaligtasan doon kay Kristo. Christ confirms the covenant. Pero pagdating ng 34 AD, yan yung 70 weeks, 457 to 34 AD. Okay? Sa mga Hudyo. The Jews, the Israelites, in the time of Jesus, they committed the sin of abomination that make Jerusalem desolate by rejecting Jesus Christ willfully and deliberately as the Messiah and their Savior. Ngayon, applying ito dito naman sa atin ngayon ng mga spiritual Israelites tayo ngayon, Gentile by blood, but Israel by faith. Okay? May utos sa atin noong 1844 to restore and reproclaim the gospel after the great disappointment. Diba? Sa prophecy ito. I-restore na ng Panginoon, the message was restored na niyurakan ng little horn yung everlasting gospel kasama ang keeping the Sabbath, keeping the law, lahat yan. The message of the coming of Christ. Ngayon, para ma-restore and proclaim itong gospel, tayo na mga spiritual Israel ngayon, we have to come out of spiritual Babylon. We have to come out of self. Ang priority natin ngayon ang gawain ng ating Panginoon na matapos. Pero, pagkatapos natin lumabas sa sarili, pinagkatiwalaan tayo ng mensahe, magulong panahon pa rin. Pero, we are restoring and proclaiming the gospel. Paano maging gulo ito? Kasi maraming hindi na nagtuturo ng mensahe ng kaligtasan. Puro na lang kung ano ang gagawin natin. At the same time, karamihan ng ministry natin, puro debate para patunayan. Sa debate kasi, para patunayan mo, dapat magaling ka. So, ang end result nun, gusto ko lang palabasin na ako lang ang magaling. Lahat kayo mali. Ngayon, pag mali kayo, wala kayong kaligtasan, dahil ako lang ang nakakalam ng tama, ako lang maliligtas.
Victim na naman tayo ng Babylonian spirit. Yun ang kailangan. We have to come out of self. We have to come out of anything that is in the lust of the flesh, the lust of the eye, and the pride of life. Na kung saan tayo ay pinalaya na ng Diyos doon sa kay Kristo. Okay? Pagkatapos, kahit magulo mga kapatid, huwag tayo ma-discourage. Tuloy-tuloy lang ang gawain. Alam ko magulo talaga. Lahat ng kaguluhan ibibigay ng kaaway para ma-discourage tayo. Pero huwag kasi naka-prophesy na to eh. Pasakop tayo doon sa programa ng Panginoon, GPS, God's Plan of Salvation. Ngayon, matutupad ngayon yung Matthew 24:14 and 15, maliliwanagan yung buong sanlibutan. Revelation 18:1, the earth will be lightened with His glory. Pagkatapos niyan mga kapatid, walang excuse ang tao sa buong mundo na hindi sila maligtas. Maririnig nila, makikita nila through the demonstration of the church, tayo as a church, by the grace of God, and the power of the Holy Spirit. Ngayon, yung sanlibutan, magde-decide sila sa kanilang sarili. They will willfully and deliberately reject Jesus Christ. So yan ang mangyayari. Kaya mga kapatid, tayo na pinagkatiwalaan ng Diyos ng mensaheng ito, tanggapin natin ang kanyang biyaya, kilalanin natin ang presensya ng Banal na Espiritu, that His grace is enough and sufficient, and the Holy Spirit is powerful enough to empower us to finish His work bilang generation of Christians. So mga kapatid, ang pagpapala ng Diyos, pag-ingat at gabay ng Banal na Espiritu na maingatan natin na dalisay ang kanyang mensahe, unadulterated, non-commercialized gospel. Okay mga kapatid, ito yung kalaga ng 70 weeks. Ang issue dito, kung bakit sila pinaalis doon sa Jerusalem at pinaalipin upang yung lupa mismo ay mangilin din ng kanyang sabat to renew the strength, nutrients ng lupa. So sa kabila ng pagiging rebelde ng kanyang bayan, mahirap ang kanyang lang dinanas, ginawa yun ng Panginoon para sa ikabubuti nila. So mga kapatid, ano mang pinagdadaanan natin ngayon sa hirap ng buhay dito sa mundo, ang Panginoon ang may magandang plano para sa atin. At pag natapos na itong gawain, tayong lahat ay uuwi na sa bayan na kanyang inihanda bago pa man itinatag ang sanlibutan. Napakasarap mga kapatid mag-aral, napakaganda ng mensaheng pinagkatiwala ng Diyos sa atin. Nawa, tanggapin natin ito faithfully, seriously, and diligently. Ang pagpapala ng langit ang ating matanggap ngayong gabi, mga kapatid, mga klase, at sa lahat ng mga Brother Ramil, regards dyan sa tawad sa ating mga kapatid dyan at sa mga bagong baptized at sa mga young people. Part Rafi, balik sa iyo, dito natatapos ang ating sharing ngayong gabi. Ayan, maraming salamat Part sa isang napakalinaw at napakagandang paglalahad nitong 70 weeks. Nakita natin yung kaugnayan ng ating pag-aaral dito sa Daniel chapter 9 at dito sa Sabat. At mabuti at na-impress ng Panginoon na ito yung unahin natin pag-aralan. At nawa, bawat binhi ng katotohanan na ating narinig, nasaksihan sa oras na ito, ipanalangin natin sa Banal na Espiritu na ito ay kanyang panatilihin sa ating mga puso hanggang sa ito ay magbunga ng pananampalataya ni Jesus sa ating mga buhay. Part Ronnie, baka meron kang reflection dito sa ating pag-aaral. Ayan, thank you, Part Rafi. At ganoon din po sa atin pong tagapanguna si Pastor Epe. Maraming salamat sa napakalinaw na paglalahad ng 70 weeks. Nakita ko part nakita natin na kung gaano katyaga ang Panginoon sa kanyang bayan noong mga nakaraang panahon. Gaano niya minahal ang kanyang bayan, gaano niya inibig ang kanyang bayan, talagang pinagtyagaan niya. At ganoon din mga kapatid sa atin sa kapanahonan natin ngayon, kung gaano ang Diyos na kanya pong sinabi na siya ay tapat.
Sabi sa 2 Timothy chapter 2 verse 13 na siya ay tapat. Kaya kahit hindi tayo tapat, ang Diyos na may likha ng langit at ang lupa ay tapat sa kanya pong mga pangako ng mga nakaraang panahon at kanyang ipinagkaloob ang kanyang bugtong na anak upang ang bawat sumampalataya ay magkaroon ng buhay na walang hanggan. Kaya't atin pong ang bawat isa sa atin ay na bilang spiritual na Israel, mga kapatid, na tumanggap sa Panginoon, ay atin din pong ibahagi ang kaligtasan ito na ipinagkaloob sa atin ng ating pong Panginoon. Yan ang part ang aking maibahagi. Ayan, maraming salamat, Part Ronnie, sa isang napakagandang reflection. At ngayon ay atin nang bigay yung concluding part at panalangin kay Pastor Epi. Thank you, Part Ravi. Thank you, Part Ronnie, sa inyong mga reflections. At sa ating mga kapatid na nanonood ngayon, higit sa lahat ang aking mga bagong tropa. Matagal na ito sa Masbate pero bagong tropa natin ito, yung Tawad Church, si Brother Ramil. Nandito din si Sister Myrna, Brother Joseph, no? Mga kapatid, ang paalala talaga sa atin ng Panginoon na dahil siya ay tapat sa atin, sa magitan ng kanyang biyaya, tayo ay tutugon na meron ding katapatan. Sa mensaheng kanyang ipinagkatiwala sa atin, yung mabuting balita ng kaligtasan sa lahat ng tao, na hindi na ito ma-commercialize. At kung talagang tayo ay naghahangad ng langit na ipinagkaloob at bininda ng Diyos sa atin, yung mga treasures natin na ituon doon sa langit. Kasi hindi naman kailangan ng Diyos talaga yung pera. Ang kailangan ng Diyos, yung kanyang bayan na magiging tapat sa Kanya, na tapat din ibahagi, ipangaral ang kanyang everlasting gospel. So mga kapatid, sa pagtatapos ngayong gabi, tayo po ay manalangin. Dakila naming Diyos, makapangyarihan sa lahat, may-ari na ang buhay. Sa oras na ito, muli kami nagpupuri, nagpapasalamat, nagsasamba sa inyong dakila, banal at makapangyarihang pangalan, sa inyong kabutihan sa bawat isa sa amin, na sa kabila ng aming mga kahinaan, pagkukulang at pagkakasala, patuloy ang inyong biyaya, ang inyong awa, na gumagabay at nagsusustain sa aming mga buhay, na kahit hindi kami karapat-dapat, kami ay inyong pinagkatiwalaan. Kaya dinadalangin namin, Panginoon, ang leadership na inyong pinili mula sa General Conference up to the local churches, ang bawat isa sa amin ay maituon ang aming mga puso, grounded in the Bible, focused on the mission, at paalalahanin kami patuloy ng banal na Espiritu kung anong layunin, panukala na inyong pinagkaloob at pinagkatiwala sa amin. Sa gabing ito ay aking dinadalangin yung mga anak na nakakapakinig at doon sa makapakikinig pa, kung anuman ang kanilang mga pangangailangan sa kanilang buhay, ito ay inyong tutugunin sa ngayon sa inyong kalooban. Higit sa lahat, salamat sa patuloy niyong pagkatiwala ng gawain ito at nawa ito pagpalain para sa inyong kaluwalhatian at ikaliligtas pa ng maraming kaluluwa. Salamat, Panginoon, sa pagtugon sa aming panalangin, pagpatawad sa aming mga kasalanan, katiyakan ng aming kaligtasan. Itong lahat ay aming pinapasalamatan at tinanggap sa matamis na pangalan ng inyong bugtong na anak, aming tagapagligtas at mananakop na si Panginoon Jesus. Amen. Part Rafi? Maraming salamat, Pastor Epi, sa isang makabuluhan at napakagandang pag-aaral sa gabing ito. Pasalamatan ko rin si Part Ronnie sa kanyang pakikibahagi sa ating pag-aaral, si Brother Rico sa kanyang pangasiwa sa technical na aspeto ng ating pag-aaral. At ganoon din, akin ding nire-request sa ating mga kapartner, sa ating mga kapatid at mga kaibigan na patuloy na ipanalangin itong ministry na ito, lalo tigit yung mga internet at saka mga power na kailangan para patuloy na tayo ay makapaglingkod sa gawain ng Panginoon. Hanggang sa muli,
sa darating linggo, dakong alas 7:30 ng gabi, araw ng Huwebes, alas 8:30 ng gabi dito sa Pilipinas. Tayo po nawa ay sama-sama na pag-aralan ang mensahe ng Panginoon, pag-aralan ng kanyang salita upang ang ating pananampalataya ay dito nakaangkla at dumating man ang hamon o iba't ibang uri ng pagsubok ng ating pananampalataya, hindi tayo matitinag pagpus tayo ay nakakapit sa ating Panginoon. Sa pangalan ng ating programang Discover the Power of God's Grace ay aming iniiwan ang katagang We love you with the love of the Lord. God bless us all. Amen. As we gather here together in thy presence, God our Father, we invoke your Holy Spirit to come in, that your name be blessed. Jesus Christ, our great Redeemer, to the Holy Ghost that makes this truth so real. Your boundless love is everlasting, your saving grace is so amazing, and all these blessings that you give us we can share.